Magandang hapon, ako si Ruth May Ramos ng G10 Lab. Ngayon, gusto kong ibahagi at talakayin sa inyo ang isa sa pangunahing suliranin ng ating bansa, ang basura. Ano nga ba ang basura? Ano nga ba ang mga dahilan ng pagtambak nito? Ano nga ba ang maaaring maging epekto nito sa atin, sa kalikasan? At ano nga ba ang mga dapat natin gawin upang ito'y matbawasan at matigil? Ngayon, bago ang lahat, gusto kong talakayin kung ano muna ang basura. Ano nga ba ang basura? Ang basura ay makikita natin kung saan-saan. Ito yung mga bagay na ating tinatapon sa labas ng bahay, sa loob, tsaka makikita na natin to sa kalsada, sa ilog, at sa buong bansa. Ang basura ay napakahirap pigilan. Hindi naman lingid sa ating kaalaman na isa tayo sa may kagagawa nito. Napakalaki ng ating kontribusyon para sa paglaganap nito. At kung ito ay isang krimen, masasabi kong karapat-dapat lamang tayong tawaging mga suspect. Nakakalungkot lang isipin na ang dating lugar na napakalinis at tila malaparaisong lugar ay mababago sa napakabilis na panahon. Ang dating lugar na halos sambahin, dumugin at sikat ay tila ba nawala at naging isang napakalaking basura na lamang. Masasabi ko namang sinasamba pa rin ito. Subalit ang mga sumasamba na lamang ay yung mga taong mangangalakal, yung mga may hinahanap at maaaring pagbili. At dinudumog pa rin naman ito. Ngunit ang dumudumog, yung mga taong nais magtapon ng basura sa lugar. At sikat pa rin naman. Ang problema nga lang, sumikat dahil sa tambak ng basura. Ngayon, nakita at naintindihan mo na ba kung gaano kalaki ang kontribusyon nating lahat sa paglaganap nito? Napakalaki, hindi ba? At ngayon mo sabihin na wala kang kanalaman dito. Ngayon mo itanggi na hindi ikaw ang kagagawan ng pagtambak ng basurang ito. At itong basurang to, ang tambak ng basurang to, ay maihalin tulad ko sa droga. Napakalaganap at napakahirap pigilan. Lalong-lalo na kung walang pakailam at hindi nakikiisa ang bawat tao. Dito, basurang to, kung mapapansin natin, ayan ay halimbawa ng mga solid waste. Ano nga bang solid waste? Ito, ang mga basura na gawa ng tao, tinatapon ng tao, dahil sa tao. Ang pangunahing maaaring magtapon dito ay yung mga kalapit na establishmento. Tulad na lamang ng mga palengke dito, di ba? Kita-kita naman natin, malapit siya sa palengke. So, kaya naman yung mga tao, mga nagtitinda, dito na tinatambak yung basura nila. At dito, makikita natin ang napakalaking karatula na nagsabing bawal magtapon ng basura dito. Pero, sa nakikita natin, nasusunod nga ba ang karatulang ito? Hindi. Kasi, di ba, napakarami pa rin tambak ng basura. Nagpapatunay na ang mga tao dito ay walang disiplina. At dito, makikita sa natatayuan ko ang isang pagsusunog. Abo na siya ngayon kung mapapansin. Pero kaninang umaga, dumaan ako dito at ang aking team, binidyo namin kung paano nga ba magsunog ng basura ang mga tao dito. Ngayon, hindi na natin mahalata kasi abo na siya. Ito, kung ako ang tatanungin, kung ano nga ba ang pinaka-maapektuhan dito, ang kainan na yun. Makikita natin dito. Ito mo yung kainan. Siyempre, hindi naman siya aircon. So, talagang mangangamoy yung basura. At dito, sa kinatatayuan ko, malalanong natin ang isang kainan. Ito ang sinasabi kong maaaring maapektuhan dahil sa tambak ng basura doon sa pinanggalingan natin kanina. Paano ko nga ba nasabing maaaring maapektuhan ang kainan ito?
Isa na sa halimbawa ang biglang pag-ulan at pagtapos ng ulan, iinit, mangangamoy yung basura. Tama ba? Oo, tama, mangangamoy. Dahil hindi siya aircon, mangangamoy talaga. Kung ako ang kakain dito, malamang, mawawalan ako ng gana kapag naamoy ko ang basurang yon. Hindi naman sa paninira, opinion ko lang ang aking binibigay. Kaya sana walang magalit. At dito, makikita natin ang isa na namang tambak ng basura. At ito na naman ay masabi kong isa sa halimbawa ng solid waste. Bakit? Ito na naman siyang gawa ng tao. Dahil sa tao, kaya tambak ng basura dito. So, ang basurang to ay nanggaling sa papilang nun. Saan makikita naman natin na hanggang doon, tambak pa rin ang basura at talaga namang hindi nila ginagawa ng paraan para walang paunti o mawala yon. So, ito, makikita natin, kahit sa dito sa paligid na to, tambak pa rin ang basura. Kaya naman, masasabing ang basura ay isa nga talaga sa pangunahing suliranin sa ating bansa. Mga paraan upang maiwasan ang mga basura. Ayun, Katulad lang na plastic bottle, pwede natin itong ibigay sa mga, katulad lang sa Itbulaga, sa one for all for one. Pwede natin itong ibigay sa kanila upang maging upuan ng mga estudyante. At ang karton o mga papel, pwede natin itong gawing paper mache or kahit anumang uri ng pan-display sa ating bahay. Yan, may iwasan na natin ang mga basura. Ngayon, dumako naman tayo sa mga epekto nito. Epekto nito sa'yo, sa atin, sa kalikasan at sa bansa. Dahil sa tambak ng basura, maaari tayong makakuha ng sakit. Hindi naman lingid sa kaalaman nating lahat na ang dengue ang isa sa mga sakit na maaari nating makuha kung hindi tayo magiging malinis. At ang pagsakit ng tiyan dahil sa mabahong amoy nito. Kapag umuulan, ang mga baradong kanal at green ay magiging sanhi ng pagbaha. Kung makikita ninyo, ang basura ang isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit napakabilis ng pagbaha kahit sa simpleng ulan lamang. At kapag nagtuloy-tuloy ito, maaaring magkaroon ng landslide na makasisira sa ating kalikasan. Ang mga pagtatapon ng basura sa ilog at iba pang anyong tubig ay nagdudulot ng pagkamatay ng isda. At kapag nagtuloy-tuloy ang ganitong sistema, masisira ang ating bansa at magiging isang tambakan na lamang ng basura. At wala ring silbi kung gaano pa kalaki ang pag-unlad nito kung magiging isang tambakan lamang ito ng basura. Mga maaari nating gawing solusyon ay makikita sa susunod na pangyayari. Pagresiklo ng mga bagay na magagamit pa. Tulad na lamang ng mga papel na maaaring gawing palamuti sa bahay. Ito ay pakinabang, nagkaroon ka ng palamuti, nagamit mo pa ang iyong kakayahan, nakatutulong ka pa sa kalikasan at mababawasan pa ang basura. pagbubukod-bukod ng mga basura. Dahil dito, mabilis nating makikita ang magagamit pa sa hindi. Maaaring gawing pataba at iba pang pakinabang na bagay. Pagkatapon ng basura sa tamang tapunan, mawawala na ng tambak ang basura, hindi natatambak, tapos yung mga creek at kanal, hindi na rin sila babara, so hindi na mapapadalas ang pagbaha. Hindi ako maghanap tayo ng isang kailangan na may interview. Kuya, pwede ko po bang may interview? Maaari naman po. Sige po. Tatanong na po ako. Apo. Bilang isang estudyante po ba, sang-ayon ka po ba na isa ka sa dahilan ng mga tambak ng basura sa ating bansa? Opo, hindi ko naman po maitatanggi na isa ako sa mga estudyanteng nagtatapon ng basura kung saan-saan. Lalo na't kapag ako'y naglalakad, pagkatapos kumain ay tinatapon ko na lang yung basura ko sa daan. Sige po, salamat. Anong nakuha mong aral? Ngayong alam mo na isa tayo sa paglaganap ng basura sa ating bansa. Nalaman ko na napakalaki pala ng epekto ng basura sa mga tao at kalikasan at hindi dapat isa walang bahala ang suliranin ito. Thank you. Ngayong alam mo na ang maaaring maging epekto nito, anong iyong hakbang na gagawin? Makikiisa na po ako sa paglilinis sa aming barangay at hindi na po ako magkakalat o magtatapon kung saan-saan. Tama. Maraming Hindi pa huli ang lahat, kaibigan. Ngayon natin simula ng pagbabago. Ang basura ay napakahirap pigilan, subalit ating mapipigilan at maiiwasan ang paggaganap nito
sa ating sariling pamamaraan ng pakikisa. Huwag na nating hintayin pang maranasan ang iba't iba nitong epekto. Dahil baka sa oras na iyong matuklasan kung gaano kalaki ang epekto nito sa kalikasan ay maaaring huli na ang lahat. Tigilan ang pagiging bulag. Huwag magtago ng magtago. Dahil ako nang nagsasabi sa iyo, napakahalaga ng papel mo dito sa mundo.